Talagang nasorpresa ako rito sa ibinahagi na ito ni Ombudsman Buying Remulla. Kung tutuusin itong bagay na ito, tungkol ito sa corruption na nangyayari sa ating bansa at alam natin na maraming ahensya ng ating gobyerno ang involved sa mga corruption. Alam na rin ito ng karaniwan na may mga ganitong nangyayari pero syempre iba na yung nanggaling mismo sa isang opisyal din ng ating gobyerno. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabahagi ng ating topic ngayong gabing ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, nasa 17,000 subscribers na po tayo simula nang binuo natin itong channel na ito. Umaangat pa sa araw-araw ng ating pagbabahagi. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, puntahan lang nyo ang subscription button. O i-click mo ito, i-click mo rin ang notification bell, maging ang bell all para nakapag-update sa inyo kapag nag-upload tayo ng bagong mga video. Nakita ko itong news na ito kung saan nga ay mula kay Buying Remulla na basahin natin itong nilalaman. Medyo English lang to pero alam ko maintindihan naman nyo ito eh. Ayun nga dito, Ombudsman Buying Remulla on Saturday said that aside from executive and legislative branches, corruption in the judiciary is also severe. Remulla made the remark while recalling the fertilizer fund scam where former Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bulanti was cleared by the Sandigan Bayan of plunder charges in connection with the 723 million fertilizer fund scam. Bakit inilanta dito ni Buying Remulla itong sinasabi niya na maliban sa executive and legislative branches, corruption in the judiciary is also severe. So anong judiciary? Siyempre yung ating Supreme Court, di ba? Itong si Buying talagang nagsasalita siya ng ng katotohanan at talagang ibinibahagi niya. Minsan lang nangyayari ito eh, yung mga ganitong nagsasalita na tungkol sa mga nangyayaring corruption sa ating mga ilang ahensya ng ating gobyerno. Ngayon, ito, naging ang Supreme Court. Alam natin na may mga ganyan talaga nangyayari kahit parang common na lang yan sa atin eh. Pero itong si Buying talagang nagsalita na rito. So, basahin natin ang ilang komento ng mga netizen dito. Ombudsman Remulla will be the benchmark ng nagtatrabahong opisyal ng gobyerno. Good job po, Ombudsman Buying, at salamat PBBM sa mahusay na pagpili sa iyong bilang ombudsman. So, yan, tingnan mo, hinangaan ka agad siya rito. Kasi bibihira yung ganitong opisyal ng gobyerno na nagsasalita na patungkol sa mga corruption sa ating gobyerno. So, kahit naman sa mga ilang nahawakang mga problema sa DOJ pa siya, talagang nagtatrabaho ito si Buying. Ang bawat mga problema ng kanyang departamento na hinahawakan o ang kanyang ahensya na kanyang hinahawakan sa gobyerno ay talagang ginagampanan niya ng maayos. Kaya nga matunog lagi ang pangalan ni Buying Remulla kasi lagi siyang nasa kung nasa titingnan natin lagi na siyang nasa limelight eh. A wise man said corruption is bad if I am not involved, but if I'm part of that corruption, I defend it. So, ito naman yung sabi ng isang nag-comment. But no corruption in the palace. Totoo kaya yun. Flood control, huwag kalimutan, huwag ilihis ang issue. Malaki na kulimbat pera sa DPWH project, anomaly ng mga congressman. Bakit puro dakdak lahat ng ahensya sangkot pero wala pa nakulong? Ay, nako. Yan ang naging topic natin dun sa isa nating ibinahaging video kanina. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno corrupt. Dati pa, mas lalo ngayon, kaya nagkukumahog tumakbo tuwing eleksyon. Sigurado gaganda talaga ang buhay nila. Ang mga mahirap lang, lalong naghihirap. Hindi natin masisisi ang mga nagkukomento na ito kasi siyempre, alam naman natin kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno at sa ating bansa.
Hindi ko alam kung paano resolbahin yan ng ating mga nasa pamunuan natin dahil kung minsan yung mga nakaupo pa mismo ang nagiging involved, hindi ba? Karamihan ganun eh. So, sino ang pwedeng makakalutas ng mga problema na ito na kinakaharap natin ngayon kung puro na lang nangungurakot yung mga umuupo? Kaya kahit papano, ko, pinupuri ko dito si Buying Rimulya kasi nga bibihira sa mga opisyal ng ating gobyerno na umahawak lalo na ng ganitong posisyon na talagang sinasabi niya yung kanyang nalalaman sa loob ng ahensya o sa loob ng sektor yan ng ating lipunan o ng ating gobyerno. Buksan natin itong isang balita pa rito. Corruption is judiciary also severe, Ombudsman Rimulya. Yun yung caption eh. Yung Sandigan Bayan ang galing din mag-acquit lahat ng dahilan para mag-acquit meron ang Sandigan Bayan. Rimulya said on his radio show on DZRH. He said that there are lawyers lobbying cases within the judiciary. May mga abogado na gumagapang kaya nga yung corruption sa atin, huwag ninyong sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary, matindi ho yan. Panoorin nyo lahat ng judges, panoorin nyo yung mga justices, panoorin natin, the ombudsman said. Tingnan daw natin yung mga justices natin, sabi ni Buying. Rimulya also brought up Priority Development Assistance Fund cases where several accused were acquitted. Last October, the Sandigan Bayan cleared former senator and then incumbent chief presidential legal counsel Juan Ponce Enrile, his former chief of staff Jessica Lucela Gigi Reyes, and detained businesswoman Janet Lim Napoles of 15 counts of graft over their alleged involvement in the PDAP scam. Yung PDAP, huling-huli yan. Huwag mong sasabihin na mahina ang ombudsman sa ebidensya, Rimulya said. With PDAP scam, you can say that the ombudsman was weak in getting evidence. The Integrated Bar of the Philippines, IBP, said that steps are already being taken to address such concerns. We do agree that corruption also exists in the judiciary. That's why the Supreme Court has institutionalized an office which is the Judiciary Integrity Board in order to curb the practice, said IBP National President Attorney Alan Panulong. Panulong also disagrees with Rimulya's claim that corruption is severe within the judiciary. Disagree daw siya, si Attorney Alan Panulong. As to whether it is rampant or not, my observation is that it is not. There are more ethical judges than those alleged corrupt ones. In the case of the Sandigan Bayan, I have not heard of any case where a justice was involved in an alleged corruption, he said. Their decisions are based on appreciation of the facts of the case and the laws applicable. The decision largely depends on the evidence adduced by the prosecution. So it is not fair to label them as corrupt when they dismiss a case because of the weak or insufficient evidence. Ayon kay Panulong. Ito naman yung depensa ni ni Attorney Panulong sa akusasyon na yun ni Buying Rimulya o ni Ombudsman Rimulya. Rimulya meanwhile said that by January 15, the Office of the Ombudsman will have 20 new lawyers for prosecution and litigation. So, anong masasabi nyo rito? At talagang si Ombudsman Buying Rimulya ay talagang prangkahan na akong magsalita, Talagang natamaan dito yung judiciary natin. Kaya nga itong si Attorney Panulong ay dumidepensa rin dahil siguro isa sa, hindi ko alam kung ano si Panulong
Tingnan nga natin dito. IBP National President siya, Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko na sa inyo na na ibahagi, wala tayong makita manong video rito eh. Pero yun lang po at sana ay nagustuhan niyo itong ating itinapik ngayon dahil ito'y tungkol na naman to sa mga corruption na nangyayari sa ating bansa. So hanggang sa muli po, maraming pong salamat sa inyong panonood at kung nais mo pong magpahayag ng iyong opinion, comment down below lang po at sana'y patuloy niyong suportahan itong ating lumalagong channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.